It just goes to show na kulang pang iba. That's the reality sa vision. Anytime you can be relieved. So, you have to be ready. Pero sir, may information pa kayo kung bakit siya sila? So now, may mga haka lang po. I don't want to speculate further. Bahala na kung sila na. Ang baka nang dapat ang magbigay ng paliwanag. Bakit? So, hintay na lang natin. Sir, na dapat gawin ng PNP para hindi ma-apektuhan yung moral ng mga pulis? Sa nangyari? Ito di sanay na ang PNP dyan. Yung mga mabilis na turnover ng liderato. Sanay na ang PNP dyan. As PNP as an organization is very flexible. Can adjust, can adapt to all the unexpected na nangyayari. Sir, yung umabuso daw si General Flores, kaya daw po siya nasibak. Umabuso? Sa pag-a-assign na doon. I don't know. May abuso na rin. During my time, I am going to share with you the relationship between the chief and the president. And even the president orders, I found I don't know Sir, what do you think? General Nartates. General Nartates pa kayo. Ano po pagkakilala niyo kay General Nartates? Next week. Next week. Asahan niyo, is an official gentleman. He is the last of the Mohicans. The last of the Mohicans. That's how it is. Sir, hindi ba yun, yung ginawa ni General Flores, hindi ba parang pang-bypass yun? Parang i-active daw. Bawal ba yun, sir? Ginawa niya? Because the power to appoint undesignated officers to different positions lies with the chief. Pero hindi niyo ginawa yun, sir? But of course, with the clearance of Malacanang. So, clearance of Malacanang. I was given the mantle of authority. Then, President Duterte, you decide. Whatever you deem fit for the organization, you do it. Yun ang sabi sa akin yung President Duterte. Kaya wala ko nasagasaan ko. Because the authority came directly from the President. Sir, ang sabi ni Senator Lacson, ang information niya, kaya sinibak si General Torres because he went beyond his authority, meron siyang sinibak without clearance ng Malacanang. So, ano yung base sa kanya kay Torres doon sa actuations niya? I don't know. If he did it without the clearance of Malacanang, then maybe, meron siyang nasagasaan. Doon sa sabi during my time, nag-declare ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ang kailangan aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng order, then later on, na-just inform Malacanang. Ito yung ginawa ko. Pero parang ano, sir, reservatory na masakap. Well, sabi sir, expected na yan. Expected yan sa servisyo. You can be relieved anytime. Habang functus officio. You are good when the need exists. Pero sir, sabi niya, nag-meeting daw kayo na nagpunta siya dito. Ano yung napag-usapan niyo, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa? Oh, pumunta sa president. Ano po yung sinabi niya kayo, sir? I just give him my piece of advice as former chief PNP. Yun ang sinabi ko. Pag relief, sir, wala na yung benefits, tsaka retirement. Pag relief. Andyan pa rin. Relief is just routine function ng organization yan. Kahit na you are relief purpose, if you are not facing administrative criminal cases, then andyan lahat ng yung mga benefits mo. But in this case, it's very unique because he still has more than 1 year to do before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan. If he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng
ang chief PNP o yung magiging acting chief PNP is hindi at least na because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only one 4-star rank in the Philippine National Police, and that is the chief PNP. Ngayon na siya, chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng dalawang 4-star. So, pa-retire muna siya, bago ma-4-star yung i-appoint na bagong chief PNP. So, magiging PNP chief 3-star. Ano na siya? Si Torre, after that, He can be assigned with the office of the chief PNP in a floating status. Floating status, for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chief PNP kasi you are still receiving salaries and remuneration of the government. So, kailangan account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the chief PNP. Until he retires, sir. Hanggang mag-retire. Hanggang mag-retire siya. Because kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung siya voluntaryo na mag-retire because feeling niya, naawa siya kay General Labtates or whoever is the next or the incoming chief PNP, naawa siya na hindi ba pa yung post-down, di na sa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Hanggat hindi siya mag-retire, nasa kanya ang post-down, hindi talaga pwede magkakaroon ng dalawang post-down. Pwede bang marisa ngayon? Ha? Yes, meron namang optional retirement. We call that optional retirement before mandatory age of retirement. Optional. You can resign anytime. It's the moral of team, given this situation. Hindi ko makaka-affect na sa'yo. I don't know. The prevailing sentiment ng mga member ng Philippine National Police. Sa ngayon hindi kasi nasabi, hindi pa klaro sir kung ano talagang dahilan eh. So, pero sa hindi po ba, dapat sabihin para klaro sa lahat, hindi pa kapit sa moral ng mga polis. Sanay na ang ting-ting na umanggap sa mga orders kalimit namin pa mga hindi yan sila mag-demand ng explanation. The PNP just follow orders first before you complain. Hindi ko complain, talagang susunod din eh. Professional naman yan eh. Orders, legitimate orders naman yung nagagaling sa mga kanyang nakalitan ng si PNP. So, the PNP as an organization, sanay na yan mag-adapt at talaga susunod yan. So kahit na hindi sabihin ng Presidente at dahilan sa pagsibak? Ano na? Kahit hindi sabihin ng Presidente o ng Malacanang yung reason ng pagsibak kay General Torres? Well, prerogative na yan. Ako ba, kung magbigay siya ng rason. Otherwise, pwede naman niya sabihin na that is regular rotation of officers. Pwede naman sabihin na gusto niya palitan. Sir, kung hindi yung parang makaka-confuse naman, binanggit pa siya ng Pangulo Luzona, parang instead had the favor of the President Luzona na pinanggit na siya nila. So that not confusion ang matin. Sabi siya na speculate. Sir, how do you feel about what happened to Torre, considering yung role niya sa pag-arrest kay Pangulong Duterte at saka dun sa role niya dun sa lead sa KOJ? I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak na rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang yung ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief PNP. Yun yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya ako pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kanya. Until now, sir, masama ang loob.
hanggat hindi may palit si Pangulong Duterte, masama pa rin. Kahit na may palit, dahil ginawa yan eh. So ayun na nga mga kababayan, ay nasibak na nga ng tuluyan, no? Itong si General Nicolas Torre. Ayan, so hindi na po siya yung PNP chief ngayon at may bago ng PNP chief. Ito po si General Jose Melencio Nartates, no? Ito po yung bagong itinilagang PNP chief ni PBBM mga kababayan. At marami pong mga speculation, no? Itong mga dahilan kung bakit sinibak itong si dating PNP chief General Torre, no? At maraming nagsasabi, no, itong mga dahilan kung bakit sinibak itong si General Torre. At according dito kay Senator Ping Lacson mga kababayan, na siya rin dating PNP chief, no, nung panahon ni Presidenta Joseph Estrada, sabi niya itong si General Torre ay acted beyond his authority. So sumobra siya sa kanyang kapangyarihan, no, dahil kanyang pag-relieve doon sa second in command na si Lieutenant General Jose Nartates Jr. At tinapon niya dito sa Mindanao mga kababayan, no? At medyo uminit nga po yun mga kababayan dahil nagkabanggaan nga po sila ng Napolcom, no? At itong si dating PNP Chief General Torre patungkol dito sa kanyang reshuffle na ginagawa mga kababayan, which is kailangan daw po ito ng clearance, no? Mula doon kay PBBM, pero hindi po pinadaan na sa Malacanang mga kababayan itong desisyon ni General Torre. Kaya ito daw po isa sa mga dahilan, no, bakit sinibak po siya dito sa kanyang posisyon bilang PNP chief. At ngayon ay sabi ni Senator Bato ay hindi naman pwedeng dalawa yung 4-star general mga kababayan. So yung isa dyan ay talagang nasa baba, no? At itong si PNP chief Nartates, siya nga po yung bagong PNP chief, at hindi naman daw pwede na dalawa sila na i-appoint bilang PNP chief dahil isa lang naman po ang nasa batas na PNP chief. At ngayon ay nasa kay Torre na lang kung gusto niya na mag-retire ng maaga mga kababayan, dahil yung nasa batas na mandatory retirement ng PNP chief ay 56 years old. At itong si General Torre ay nasa 55 years old pa lang siya mga kababayan, no? Next year maging 56 na siya by March. So yun pa sana yung kanyang retirement, pero nasa kanya po kung mag-retire na lang siya ng maaga mga kababayan, no? Or kaya floating yung kanyang status mga kababayan. At nasa kanya na lang yan kasi di man pwedeng pagpilitan sa kanya or ay force siyang mag-retire na hindi pa po siya umabot sa 56 years old mga kababayan. So it's all up to General Torre kung mag-resign na lang siya or mag-retire mga kababayan dito sa PNP. At para po sa aking opinion mga kababayan, tila wala na rin saysay, no, yung mga effort ni General Torre sa pagsunod ng mga utos galing sa taas. Ang pag-aresto kay Pangulong Duterte, lalo na talagang persahan po nilang binitbit, no, papunta doon sa airplane or sa private jet at inilipad papuntang Dahig, Netherlands. At pati na rin po doon sa ginawa nila sa QOJC mga kababayan, na talagang marami rin pong na-trauma doon, no, sa kanilang ginawa doon. At naghukay pa sila doon sa ilalim mga kababayan ng building, no, doon sa QOJC sa Davao. At ngayon ay nakailang buwan pa lang siya dito sa kanyang pagiging PNP chief, no, bilang reward doon sa kanyang mga ginawa ay tinanggal na rin siya mga kababayan mula sa kanyang mga amo, no, dito sa taas. At nagmamalabis nga daw po siya doon sa kanyang kapangyarihan. At ngayon ay tinanggal na siya mga kababayan. Or di rin natin alam, baka may plano rin po mga kababayan na ilipat, no, itong si General Torre sa ibang department, no, or ibang ahensya. Ayan, hindi pa natin alam sa ngayon mga kababayan. Baka mayroon po silang mas malaking plano patungkol dito kay Torre mga kababayan. Baka ilipat nila o kaya dito sa NBI kasi wala na pong hepe, no, wala nang direktor. Nag-resign po si Judge Jaime Santiago mga kababayan, no. Naghain po siya ng irrevocable resignation. At baka ilipat dito mga kababayan si Torre, no, sa NBI bilang
NBI director. Hindi po natin alam yan mga kababayan, no, sa ngayon. At sa sunod na mga araw, baka magulat na lang tayo, NBI director na si Torre. Kasi unpredictable mga kababayan itong mga pangyayaring ito. No? Kamakailan lang ay pinuri po siya ni President Marcos nung SONA, no? Na bagong kampiyon daw, no? Itong si Torre. At tawang-tawa naman yung mga congressman doon at nandun mga bisita doon sa SONA niya nung nakaraang SONA 2025 niya mga kababayan. At meron din pong mga sabi-sabi mga kababayan na tinanggal itong si Torre, baka daw maipit, no, itong budget ng DILG sa pagdating ng mga hearing dito po sa Senado, lalo na dahil nandun po ang Duterte Black mga kababayan, at baka daw magkaproblema ang PNP, no, sa pagsalang po ng budget dito po sa DILG mga kababayan, dahil nga po doon sa kailang ginawa doon kay Pangulong Duterte, no, at kay Pastor Kibuloy doon sa QJC, baka magkaproblema at tinanggal na lang daw itong si Torre mga kababayan, pinalitan kay General Nartates. So ano po sa palagay nyo mga kababayan, no, itong pagsibak kay General Torre, at ano po kaya ang mas malalim na dahilan sa palagay nyo? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.